Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapana-panabik na kwento. Simulan na po natin. Nakaupo si Dingdong sa isang mamahaling sofa habang nagbabasa ng mga ulat mula sa lumalagong logistics company. Magandang takbo ng negosyo. Kaliwat kanan ng mga bagong kontrata na pumapasok at mataas ang respeto ng mga kliyente sa kanyang pangalan. Sa kusina nadidinig ang banayad na kalampag ng mga plato at baso dahil abala ang kanyang asawang si Larissa sa pag-aayos ng kanilang mga napagkainan. Pumasok sa sala ang kanilang 13 taong gulang na anak na si Jenny. Bit-bit ang isang tablet at tahimik na naupo sa tabi ng kanyang daddy Dingdong. Komportable at masagana ang buhay na tinatamasa ng pamilya. Malayo sa buhay na kinanakhan ni Dingdong noong bata pa siya. Biglang naputol ang katahimikan nang tumunog ang doorbell ng kanilang bahay. Tumayo si Dingdong. Lumapit sa pinto at binuksan ito. Nakita niya ang isang babaeng gusgusin ng suot na lumang duster. Pawisan at may bitbit na eco bag. Siya si Tia Flora, ang kapatid ng yumaong ama ni Dingdong. Siyang nagsakripisyo upang tustusan ang kanyang pag-aaral mula high school hanggang kolehiyo. Siya rin ang umarugwa at tumayong kanyang magulang. Oh, Tia Flor, kayo pala. Pasok ko kayo. Ay, salamat anak. Ay, pasensya ka na sa abala ha. Ay, naku, ayos lang ho. Bakit ho ba kayo napasyal? Tsaka bakit hindi kayo nagpasabi na darating ka? Kumain ka na ba? Ay, oo. Kumain na ako dun sa terminal kanina. Ano po ba nangyari? May problema ba kayo? Nandito ako kasi kailangan ko ng tulong mo. Ang pinsan mong si Ruben, nasa ospital siya ngayon sa probinsya. Ha? 2 linggo na siyang nasa ICU. Naku, talaga ho? Napano siya? Ang sabi ng doktor, kailangan siyang operahan sa puso sa lalong madaling panahon. Kapag daw hindi na-operahan ngayong linggo, bibigay na ang katawan niya. 200,000 kailangan para sa operasyon niya. Ho? Naku, medyo malaki nga ho ang gastusin . Pero ba't naman ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Ba't pinaabot nyo pa ng 2 linggo? Ay, nahihiya kasi ako sa iyo. Alam ko namang may sarili ka ng pamilya at mga gastusin. Pero nagbenta na ako ng mga gamit sa bahay. Naisangla ko na rin lahat ng mga alahas ko. Pero kulang pa rin. Nanghihiram ako sa iba nating kamag-anak. Pero wala din silang maipahiram eh. Ay, Kaya ikaw na lang ang natitira kong pag-asa, iho. Parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Tiyang, huwag na kayo umiyak. Huwag ho kayo mag-alala. Tutulong po ako. Naku, ay salamat, iho. Maraming salamat. Oh, Tia Flor, nandito ho pala kayo. Naku, biglaan naman ho atang pagpasyal nyo dito. Hindi man lang kayo nagpasabi. Ay, Larissa, pasensya na ha. Ay, biglaan kasi. Ay, hihingi lang sana ako ng tulong para kay Ruben. Tulong? Bakit? Ano pong nangyari? Nasa ICU si Ruben. Kailangan siya maoperahan sa puso as soon as possible. 200,000 pisong kailangan nila, Larissa. 200,000? Ang laki naman yata niyan, Tia. Ay, oo, Larissa. Yun ang hinihinging deposito ng ospital para masimulan ang operasyon. Buhay ng pinsan ni Dingdong ang nakasalalay. Ganun po ba? Pero teka lang ho Pwede ko po bang mahiram muna si Dingdong? Han, dun nga muna tayo sa kusina.
May iaayos lang tayo sandali para sa delivery schedule bukas. Sige. Chang, sandali lang ah. Uminom lang po muna kayo ng tubig. Mag-uusap lang kami ng asawa ko saglit. Sige anak, maghihintay ako. Sumunod si Dingdong kay Larissa. Pumasok sila sa malawak na kusina at agad na isinara ng kanyang asawa ang pinto upang hindi marinig na matanda ang kanilang pag-uusapan. Seryoso ang mukha ni Larissa. Ni hindi siya ngumingiti at nakatingin lamang ng diretso kay Dingdong. Alam ni Larissa ang kwento ng buhay ni Dingdong. Ngunit alam din niya ang ugali ng tiyahin nito. Nalulong sa sugal sa kanilang probinsya. Natatakot si Larissa na baka gamitin lamang ng matanda ang sitwasyon upang makakuha ng malaking pera na mapupunta lamang sa walang kwentang bagay habang ang kanilang negosyo ay kailangan ng bagong truck. Sinubukan ni Dingdong na ipaliwanag ang laki ng utang na loob niya sa matanda dahil ito ang nagpaguyod sa kanyang pag-aaral noong namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit matigas ang paninindigan ng kanyang asawa. Basta Dingdong. Wala kang may lalabas sa 200,000 ha? Wala tayong ganyang halaga na pwedeng ipamigay niya lang basta-basta ngayon. Larissa, buhay ni Ruben ang pinag-uusapan natin. Nasa ICU nga yung tao ngayon. At naniwala ka naman kaagad? Diyos ko, Dingdong. Ilang beses ba tayo nagpadala ng pera dyan kay Tia Flor? Binayaran mo ng utang na loob mo sa kanya ng ilang ulit. Nung Pasko, nagbigay tayo ng 20,000 pampaayos daw ng bubong nila. O tapos kailan lang ang hingi ng 5,000, di ba? Pampa-check up? O tapos, ano na naman to ngayon? Larissa, hinaan mo yung boses mo, nakakaya. Baka marinig ni Chang. Nakakahiya, ha? Bakit naman ako mahihiya, Aber? Siyang dapat na mahiya kasi hingi siya ng hingi. May sakit nga si Ruben. Sus! Baka nga gawa-gawa na niya yung sakit-sakit na yan ni Ruben para makahingi lang ng perang malaki. Ano akala nila sa 200,000? Barya na pinupulot lang? Susme! Hindi naman siguro magsisinungaling ng ganyan si Chang. Negosyante ka, Dingdong! Gamitin mo utak mo, hindi puro awa! Ang mga sugarol, magaling sila magpaawa at magdrama para makakubra. 10,000. Yan lang ang ibibigay natin. Walang labis, walang kulang. Kung ayaw niya, edi wag niyang kunin. Halika na sa labas. Bahala na nga. Pero nakikiusap ako, Larissa. Huwag mo nang babanggitin yung tungkol sa sugal. Huwag mo nang dagdagan yung sama ng loob ng tao. Ako na ang kakausap. Ako na mag-aabot. Baka maawa ka pa dagdagan mo pa. Sayang ang pera. Wala nang nagawa si Dingdong. Bumuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang wala siyang panalo kapag nagmatigas na ang kanyang asawa. Ramdam niyang matinding kaba at bigat sa kanyang dibdib, pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Hindi niya makontra ang desisyon ni Larissa dahil ayaw niya ng panibagong gulo sa loob ng kanilang sariling pamilya. Sa halip na ipaglaban ng kanyang tiyahin, tahimik siyang pinanood si Larissa na binuksan ang mamahaling wallet nito. Mabilis na nagbilang si Larissa ng 10 piraso ng tig-1,000 piso mula sa loob ng pitaka. Inipit ni Larissa ang pera sa kanyang mga daliri at naunang naglakad. Lumabas na sila ng kusina at bumalik sa malawak na sala. Nakita nilang tahimik na nakaupo si Tia Flor sa dulo ng sofa. Nakayuko habang naghihintay sa kanila. Paglapit nila, walang pag-aalinlangan at diretsyong iniabot ni Larissa ang 10,000 sa matanda. Natulala si Tia Flor. Nakatingin lamang siya sa perang iniaabot ni Larissa. Hindi siya kumibo at hindi rin niya agad kinuha ang iniaabot na tulong. Tia Flor, pasensya na po kayo ha. Tanggapin niyo na po. 10,000 din po yan. Malaking tulong na rin po yan pambili ng mga paunang gamot ni Ruben. Hindi rin po kasi kami nagtatago ng malaking cash ngayon dito sa bahay. Nakapaikot po lahat ng pera namin sa negosyo. 10,000? Larissa,
Hindi aabot ito sa deposito sa ospital. 200,000 hinihingi nila sa akin. Ding Dong, iho, parang awa mo na. Isipin mo naman si Ruben. Maski ngayon lang. Maski 100,000 na lang. Pakiusap. Ako nang bahalang magpuno sa kulang. Parang awa niyo na. Tiyang, pasensya na po. Wala po talaga kaming ganyang kalaking cash ngayon eh. Kakausapin ko na lang yung mga koneksyon ko sa ospital. Tatawagan ko sila para maasikaso kayo na mabuti doon. Baka pwedeng babaan ng bill nyo. Hindi koneksyon ang kailangan ni Ruben ngayon, Ding Dong. Pera, pambayad sa operasyon niya. Kung ayaw niyo talagang magbigay, maski utang na lang. Iiwan ko sa inyong titulo ng bahay at lupa namin. Gagamitin kong collateral. Pakiusap lang. Mabuhay lang ang anak ko. Chang, hindi po yata kayo nakikinig eh. Wala nga po kaming perang may papautang sa inyo ngayon. Nakapaikot po sa negosyong lahat ng pondo namin. Wala po kaming mahuhugot. Ano? Pero madami kayong pera. Ang laki ng bahay niyo. Ang dami niyong sasakyan. Tapos, 10,000 lang ang kaya ninyong maitulong? Oo, 10,000 lang ho. Ano po bang problema sa 10,000? Malaking pera na rin ho yan. Tsaka alangan naman hong ibigay namin sa inyong lahat ng pera namin at mga ari-arian namin. Pinaghirapan po namin yan ah. Hindi naman namin yan pinulot sa kung saan lang. Alam ko. Pero Larissa, naghirap din naman ako noon. Ding Dong, magsalita ka. Alam mo yan, hindi ba? Noong ikaw ang walang-wala at nangangailangan. Hindi ba sinanla ko ang bukid namin makatapos ka lang? Ibinenta ko yung baboy ko para lang may pangkain kayo ni Ruben. Oy, bakit? Hindi pa ho ba bayad yun? Sa dami ng hinihingi ninyo sa amin, kulang pa ba yun? Larissa, tama na. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Chang. Nakakahiya. At bakit ka naman nahihiya? Totoo naman ah. Tumutulong na nga tayo. Tayo pang pinapalabas na masama. Tama na sabi. Chang, pagpasensyahan niyo na asawa ko. Huwag po sana kayo magagalit. Wala na po talaga kaming maibibigay. Narinig mong sinabi ng asawa ko, wala na kaming maibibigay. Maramot kayo. Ba't sobra naman ho yan? Nagbibigay naman kami ah. Bakit tinatawag niyo kaming maramot? Dahil kulang, Larissa. Saan aabot ang 10,000 na ito? Kayo lang ang makakatulong sa akin para maoperahan na siya. Nakikiusap naman ako sa inyo. Pero sige, kung ayaw ninyo, Ding Dong, kwentahin mo lahat ng mga nagastos ko sa iyo sa pagpapalaki. Bayaran mo sa akin lahat ng iyon. At pagkatapos nun, hindi na ako ulit manghihingi sa inyo. Siya, Flor, wala na ho kayong sisingilin. Unang-una, madami na ho kaming naibigay sa inyo mula pa noon. Kaya bayad na rin ho kami sa inyo. At isa pa, hindi rin naman namin obligasyon ang magbayad. Dahil hindi naman sinabi ng asawa ko na kupkupin niyo siya at pag-aralin. Hindi ba? Larissa, ano ba? Huwag mo nga akong pigilan magsalita, Ding Dong. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo nga, pero huwag ka naman ganyan. Naku, Tia Flor, sorry po. Huwag po sana kayo magagalit. Ingrato! Mga walang utang na loob! O siya! Kung ayaw niyo talagang tumulong, ayos lang. Hayaan mo na. Pero tandaan niyo tong araw na ito na pinagkaitan mo ang sarili mong kadugo. Sa katandaan mo, kapag nalagay ka sa ganitong sitwasyon, hinding-hindi rin kita tutulungan. Mabilis na binuhat ni Tia Flor ang kanyang lumang ekobaga at marahas na binuksan ang pinto ng sala upang lumabas at hindi na muling lumingon sa mag-asawa. Hindi na rin niya kinuha ang 10,000 piso. Naiwan si Ding Dong na nakatayo sa gitna ng sala, habang si Larissa naman ay parang walang nangyari at bumalik sa kusina upang ayusan ang kanilang pinagkainan. Lumipas ang 3 linggo. Nakatanggap si Ding Dong ng isang maikling text message
mula sa isang malayong kamag-anak sa probinsya. Binasa niya ito habang nasa loob ng kanyang opisina. Namatay na si Ruben sa ospital dahil tuloy nang bumigay ang kanyang puso bago pa makumpleto ang perang kailangan para sa operasyon. Naiyak si Dingdong at nakaramdam siya ng kaunting konsensya. Ngunit sinabi niya sa sarili na wala siyang direktang kasalanan dahil nag-abot naman siya ng tulong. Tahimik na pumasok si Dingdong sa kanilang kwarto. Nakaupo si Larissa sa harap ng vanity mirror at naglalagay ng night cream sa mukha. Dahan-dahang naupo si Dingdong sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Basag ang boses niya nang magsalita. Larissa, patay na si Ruben. Ha? Kailan daw? Kanina lang. Nag-text yung pinsang ko sa probinsya. Bumigay na raw yung puso ni Ruben. Hindi nila naipon yung pambayad sa ospital kaya hindi nila napa-opera. So, totoo ngang nagkasakit sa puso si Ruben? Oo, totoong may sakit siya. Totoong nangangailangan sila ng 200,000 pesos. At pinagkait natin yon, Larissa. Sana pala tinulungan na natin sila kasi kaya naman nating magbigay ng pera eh. Ay, Diyos ko, kasalanan ko to. Kung hindi sana ako nagdamot, baka buhay pa si Ruben. Ano ka ba, Dingdong? Huwag mo nga sisihin yung sarili mo. Sakit sa puso ang pumatay kay Ruben, hindi ikaw. Tsaka wala tayong kasalanan. Hindi naman natin responsibilidad na akuin ang lahat ng problema. May sarili ka ng pamilya. Kami nang dapat na inuuna mo. Iba kasi yung sitwasyon. Tayo lang yung inaasahan ng tao. Kaya naman natin eh. Kaya nga natin, kaso nga traidor ang sakit sa puso. Maoperahan man siya o hindi, pwede siya mamatay. Tsaka, kasalanan yun ni Tia Flor. Kung hindi siya sugarol, edi sana may ipon siya para sa pagpapagamot ng anak niya. Siyang nagkulang, hindi ikaw. Huwag mong akuin ang kapabayaan nila. Hindi ko alam. Kahit anong gawin ko, nakukonsensya ako. Paano ko haharapin si Tia Flor nito? Eh di wag ka umuwi sa probinsya. Huwag ka magpakita muna. Magpadala ka na lang ng abuloy para sa burol tapos nagawa mo ng parte mo bilang pinsan. Kung magagalit siya, problema niya na yun. Di natin hawak ang buhay ng tao, Dingdong. Kahit ibigay mo pa ang buong yaman natin, kung oras na talaga ni Ruben, kukunin talaga siya. Natahimik si Dingdong. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pilit niyang ipinasok sa isip niya ang mga sinabi ng asawa. Unti-unting napapanatag ang kanyang kalooban dahil sa mga idinidikta ni Larissa. Kahit sa kailaliman ng kanyang isip, ay alam niyang may nagawa siyang malaking pagkakamali. Sinunod ni Dingdong ang payo ni Larissa. Hindi na nga siya umuwi sa probinsya para makiramay. Nagpadala na lamang siya ng abuloy para sa burol at nagdahilang may kinakaharap na malaking problema sa negosyo kaya hindi siya pwedeng umuwi. Hindi man lamang niya nasilip ang pinsan niya bago ito tuluyang inilibing. 2 taon ang mabilis na lumipas. Dito na unti-unting nag-ibang takbo ng buhay ng pamilya ni Dingdong. Nagsimula ito sa magkakasunod at hindi maipaliwalag na aberya sa kanyang logistics company. Unang nasira ang mga makina ng 3 nilang pinakabagong delivery truck. Kasunod nito, isang malaking kliyente nilang bigla na lang nagdeklara ng pagkabangkarote. Dahilan para hindi na mabayaran ng milyon-milyong pisong utang sa kanilang kumpanya. Kasunod nito, ang 3 sa kanilang mga major investors ay biglang nag-atrasan sa kontrata dahil sa mga hindi maipaliwanag na aberya sa mga papeles at biglang pagkaantala ng mga kargamento. Nagpatuloy ang mga sunod-sunod na problema hanggang sa isang gabi na pag-usapan nila ito ng kanyang asawa. Tumawag ang bangko kanina, Dingdong.
Nagtatanong sila kung kailan daw tayo magbabayad para sa loan natin. Paano kung hindi magbayad ang nasa Cebu? Ifa-foreclose nila ang warehouse natin sa Pasig. Sinabi ko na sa kanila na maghintay pa tayo ng 2 linggo. Kausap ko lang yung manager kanina. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, paano yung mga tauhan natin na hindi pa rin natin napapasweldo? Delay na tayo ng 2 araw. Sabi mo sa kanila, maghintay ng 2 linggo dahil yun lang namang manggagaling sa Cebu magiging pera natin eh. 2 linggo? At sa palagay mo ba, papayag ka ba ngayon na maghintay? Wala akong magagawa, Larissa. Wala akong pera. Ay, Diyos ko. Yung para dito sa bahay, due date na din ang kuryente natin sa Makalawa. Mapuputulan tayo pag di tayo nagbayad. Alam ko, Larissa. Alam ko lahat ng mga bayarin natin. Huwag mo nang isa-isahin kasi sumasakit na yung ulo ko. Ginagawan ko naman lahat yan ng paraan eh. Kinausap ko na lahat ng pwedeng utangan. Wala na. Ayaw na nila akong pagkatiwalaan dahil alam nilang pabagsak na ang kumpanya ngayon. Ano nang ang plano mo? Ganito na lang ba tayo? Tama na, Larissa. Pagod na ako. Pwede ba hayaan mo muna akong kumain? Nagtatanong at nagpapaalala lang naman ako. Anong masama doon? Anong masama? Pine-pressure mo ako eh. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang magreklamo. Nakakarindi na. Naririndi ka? Natural lang na marindi ka dahil sa tindi ng pinagdadaanan natin ngayon. Kung bakit naman kasi in-approve mo yung kliyente na na-bankrupt. Oh, kasalanan ko ba yon? Alam ko ba na mababang karoting hinayupak na yon? Saka hindi lang naman yun ang dahilan eh. May kasalanan ka rin. Ikaw ang nagpumilit na magkaroon tayo ng panibagong expansion kahit sinabi kong delikado na. Kaya kung sunod-sunod man ang pagdating ng malas, wag lang ako sisihin mo. Sisihin mo din yung sarili mo. Grabe ka naman! Wag mo nga akong sigawan! Hindi ko naman kasalanan yun ah! Ikaw pa rin na nagdesisyon nun, hindi ako! Oo! Ako nga nagdesisyon, pero sulsul ka pa rin. Alam mo, minsan nga, naiisip ko, na karma na talaga ang dumating sa atin eh. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman tayo kakarmahin? Dahil pinagdamutan natin si Chaplor noon. Baka sinumpa na ako ni Chang, kaya sunod-sunod na naging problema natin. Kung nagbigay sana tayo kay Ruben noon, buhay pa sana siya. Hindi sana tayo kinakarma. Diyos ko naman, Ding Dong! 2 taon nang nakalipas, si Ruben pa rin ang iniisip mo? Walang kinalaman ng patay sa kapalpakan ng negosyo natin. Huwag mong idahilan ng karma na yan para pagtakpan ng pagkukulang mo bilang isang negosyante. Hindi ko pinagtatakpan ng pagkukulang ko. Pero siguro oras na nga. Oras na para sumuko. Ubus na ako. Wala na tayong pera. Wala na akong maisip na solusyon. Padabog na tumayo si Larissa at mabilis na naglakad paakyat sa kanilang kwarto. Iniwanan si Dingdong at Jenny sa mesa. Napasandal na lamang ang lalaki sa upuan at mariing ipinikit ang mga mata at pilit na nilalabanan ang buhay at ang multo ng nakaraan na patuloy na sumisira sa kanyang isip. Maya-maya'y may narinig siyang kalansing ng nahulog na kubyertos. Paglingon niya'y nakita niya si Jenny na nakahandusay sa sahig. Walang malay at bumubula ang bibig. Agad na isinugod sa ospital ang dalagita, kung saan sumailalim siya sa iba't ibang uri ng pagsusuri, kabilang ang MRI, CT scan at sunod-sunod na blood tests. Sa kabila ng lahat ng modernong kagamitan at pagsusuri ng mga eksperto, walang makitang anumang medikal na problema o sakit ng mga doktor sa katawan ng dalagita. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang walang malay. Matapos ang 1 buwan na walang pagbabago sa ospital at sa patuloy na pagtaas ng kanilang bill, nagpasya silang iuwi si Jenny at mag-set up ng sariling kwarto na may hospital bed at oxygen. Isang gabi, eksaktong 3:00 na madaling araw, nagising si Dingdong na natutulog sa isang couch sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nakarinig siya ng isang mahinang boses
na nagmumula sa direksyon ng higaan ni Jenny. Kahit alam niyang walang ibang tao sa loob ng silid. Lumapit si Dingdong at nakita niyang gumagalaw ang labi ng kanyang anak. Nagsasalita ito kahit nakapikit ang kanyang mga mata. At ang nakakatakot, sinasabi nito ang lahat ng mga huling salita noon ni Tia Flora. Dahil dito'y humingi ng tulong si Dingdong sa kanilang kasambahay at inirekomenda ng kasambahay na ipatingin si Jenny sa isang matandang albularyo na si Mang Kaloy. Ibang klase ito. Mas mabigat pa kaysa sa alam nating uri ng kulam. Isang mabigat na sumpa. Sumpa? Anong sumpa, Mang Kaloy? Ano bang sinasabi niyo? Sumpang buhay ang tawag dito. Ibang klaseng itim na mahika ito. Nanggaling ito sa mga taong may matinding puot o galit sa inyo. Nagbitiw siya ng isang sumpa. Lumipad ito sa hangin at kusang humalik sa buhay ng anak niyo. Hindi. Sino may gawa ng sumpa na to? Wala ka bang kilala na may matinding galit sa iyo? Sa bagay, pwede naman kitang tulungan para malaman kung sino. Eto, tignan mo dito sa tawas. Nakikita mo bang wangis niya? Isang matandang babae. Matandang babae? Hindi kaya si Chaflor? Pero bakit naman niya isusumpa ang anak ko? Kinuha ng tadhana ang buhay ng anak niya. Kaya hinihingi rin ngayon ang buhay ng anak niyo bilang kabayaran sa inyong kawalang utang na loob. Hindi. Diyos ko. Ano pong gagawin natin? Paano gagaling ang anak ko? Kaya niyo bang alisin ang sumpa na ito? Kailangan mong puntahan ang taong yon para pakiusapan na bawiin niya ang sumpa. Kailangan mong humingi ng tawad. Kung hindi mo gagawin ito, unti-unting kukunin ng sumpa ang hininga ng anak mo. Dahil sa mga sinabi ng albularyo, maagang nagmaneho si Dingdong pauwi sa probinsya. Pupuntahan niya ang kanyang Tia Flora upang humingi ng tawad. Nang marating niya ang bahay ni Tia Flora, nakita niya itong nakaupo sa isang lumang silyang kahoy sa labas ng pinto. Tahimik na naghihintay ng mga dahon ng malunggay para sa kanyang kakainin. Mas pumayat ang matanda at dumami na ang kulubot sa kanyang mukha. Lumapit si Dingdong at biglang lumuhod sa harapan ng kanyang tiyahin nang walang pag-aalinlangan. Umiyak ng malakas ang negosyante. Ibinaba niya ang kanyang mukha hanggang sa sumayad ang kanyang mukha sa lupa. Chaflor, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Ang anak ko si Jenny, nakomatose po siya at nandun sa ospital. O ano ngayon kung nasa ospital ang anak mo? Pawiin niyo po yung sumpa. Maawa po kayo sa anak ko, Chang. Wala siyang kasalanan dito. Ako po may kasalanan sa inyo. Ako na lang ang parusahan niyo. Anong sinasabi mo? Teka, ako bang sinisisi mo sa pagkakoma ng anak mo? Ay, hindi ko po kayo sinisisi. Pero ang sabi po kasi ng albularyo, may nagsambit daw ng sumpang buhay sa anak ko. Kaya nagkaganon siya. Sumpang buhay? Isang makakaliwang gawain. Ano bang akala mo sa akin, Dingdong? Isang mangkukulam? Hindi ho ba? Pero matagal ko nang kinalimutan ang gawain yun, iho. Hindi ko kinulam ang anak mo. Pero ikaw lang, Chang. Ikaw lang ang may matinding puot sa amin dahil hindi kita tinulungan sa pagpapagamot kay Ruben. Galit na galit ka nun. At nagbitaw ka ng masasakit na salita bago ka umalis ng bahay namin. Yun daw mismo naging sumpa at tumama kay Jenny. Alam mo, hindi ka dapat nagpapapaniwala sa albularyo mong polpol. Hindi naman ganun ang nangyari. Ano pong ibig niyo sabihin?
Nagpalipad ako ng sumpa noong namatay ang anak ko. Sa galit ko, nagsagawa ko ng isang ritual para pagbayarin ka sa pagiging ingrato mo. Anong sabi niyo? Kung ganun, kinulam mo nga ang anak ko. Oo! Ako nga ang sumumpa sa anak mo. Tulad ng anak ko, mamamatay din si Jenny. Anak sa anak, Dingdong. Anak sa anak! Chang, parang awa mo na. Huwag mong gawin to kay Jenny. Kung talagang gusto mong gumanti, ako na lang. Ako may kasalanan sa iyo, hindi si Jenny. Maawa ka sa anak ko. Chang! Maawa? Ikaw, nasaan ang awa mo nung akong nanghihingi ng tulong sa iyo para lang mabuhay ang anak ko? Pinagsisisihan ko na po yun. Araw-araw kong pinagsisisihan, Chang. At saka kinarma na ako. Alam niyo ba, pabagsak na ang negosyo ko. Paubos na rin ang pera namin kaya nakikiusap ako. Huwag niyo nang dagdagan ng problema ko. Huwag niyo nang idamay si Jenny. Idamay? Ha! Bakit hindi ko idadamay? Anak ko ang namatay! Nanghingi ako sa iyo noon ng tulong. Pero hindi mo ako tinulungan. Kahit na lahat, ibinigay ko sa iyo noon. Minahal kita ng higit pa sa anak ko. Pinag-aral kita, pinakain, binihisan. Pero anong ginawa mo? Utang na loob ko po sa inyong buhay ko. Babayaran ko kayo. Paglilingkuran ko kayo habang buhay. Hindi ko kailangan ng alipin, Dingdong. Gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko araw-araw. Anong pakiramdam, Dingdong? Ano ang pakiramdam na nandito ka sa harapan ko? Umiiyak, lumuluhod, nagmamakaawa. Tapos alam mong kayang-kaya kitang tulungan. Kaya kong bawiin ang sumpa. Pero ayokong gawin. Chang, huwag po. Huwag po kayo maging ganyan. Masakit, hindi ba? Nakakasira ng bait kapag pinagdamutan ka ng sarili mong kadugo. Yan mismo ang ginawa niyo sa akin. Magdusa ka, Dingdong. Ingrato kong pamangkin. Umuwi ka na. Hintayin mong malagutan ang hininga ang anak mo. Doon sa malaking ospital na pinagmamalaki ninyo. Hindi ako aalis dito. Hindi ako tatayo hanggat hindi niyo ako pinapatawad. Kukunin ko yung kutsilyo dyan sa kusina niyo. Magpapakamatay ako dito mismo sa harapan niyo. Gawin mo. Siguro gagaan ng kaunti ang dibdib ko kapag nakita kitang dugoang nakabulagta dyan. Pero hindi niyan maibabalik ang buhay ni Ruben. At lalong hindi niyan gigisingin ang anak mong mamamatay rin. Tama na, Chang. Opo, masakit. Sobrang sakit. Ngayon ko na naiintindihan kung gaano kabigat yung pakiramdam na walang-wala ka tapos tatalikuran ka ng pamilya mo. Tama kayo. Ingrato ako. Makasarili. Walang utang na loob. Patawarin niyo ako. Tumayo ka na dyan, Dingdong. Tumayo ka. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi niyo binabawi ang sumpa sa anak ko. Apo niyo si Jenny. Kung talagang minahal niyo ako bilang anak, wala na po si Ruben. Si Jenny na lang ang meron tayo, Chang. Sige na. Tumayo ka na dyan. Babawiin ko ng sumpa. Pero may isang hiling ako na dapat mong tuparin. Turuan mo ang anak mo na matutong tumanaw ng utang na loob. Huwag mo siyang palakihin na tulad sa iyo o sa asawa mo. Opo, Chang. Pangako.
Gagawin ko ang lahat para lumaki siya na maayos at mabuting tao. Pangako ko, Chang. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi ko ginusto na mapahamak ang anak mo. Nasaktan lang ako ng gusto ng talikuran mo ko ng oras na kailangan kita. Pero sige na. Pinapatawad na kita. Gusto ko na ding makapagpahinga ang kaluluwa ni Ruben. Alam ko hindi niya gusto ang aking ginawa. Nagyakap ang dalawa at sa mahigpit na yakap na yun, gumaan ang dibdib ni Dingdong. Mabilis siyang bumalik sa lungsod. Bit-bit ang pag-asa na magaling na ang anak niya. Pagdating niya sa ospital, agad siyang lumapit sa kanyang mag-ina. Nakita niyang nakadilat na ang mga mata ni Jenny at dahan-dahang gumagalaw ang mga kamay nito patungo sa kanyang ina. Agad na niyakap ni Dingdong ang kanyang mag-ina. Umiiyak sa sobrang galak dahil tuluyang nang nawala ang sumpa, dala ng matinding galit ng kanyang Tia Flora. Tuluyang gumaling si Jenny at nakalabas na ng ospital sa loob ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyang nalugit nagsara ang logistics company ni Dingdong at napilitan silang ibentang malaking bahay at mga sasakyan upang bayaran ang mga natitirang utang. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Malayo sa marangyang buhay na kanilang kinalakihan noon. Bagamat nawala ang kanilang kayamanan at mga sasakyan, naging buo at masaya at malusog naman ang kanilang pamilya. Taglayang mahalagang aral na ang tunay na utang na loob ay hindi nababayaran ng barya, kundi ng pagmamahal sa kapwa. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kina Cherry Ann, Melinda Chloe, Thea at Catherine Pielago from General Luna, Quezon. Shout out kina Sir Lawrence, Miss Eds, Lydia, Yang, Rhoda, Rachel, Trixie, Crystal, and Ann. Greetings coming from Maricel Cordero. Shout out sa Breyes family, Manansala family at kay Shasha Breyes ng Kawit, Cavite. Shout out kina Pauline, Pampam, Fatima, Patricia, Laika, Elise, Raya, Paul, Rebecca, and Fernandez family from Pangasinan at kay Helen Fernandez from Cainta Rizal. Greetings coming from Marcelina Fernandez. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia, and Lucy Buendia at sa Buendia family from Nueva Ecija. Shout out kina Ate Auring, Ne, Minda, Ruth, Faye, Poging J at Marco Nanyes from Pakil, Laguna. Hi kay Ginabel Gigabine from Alamada, North Cotabato. Hi kay Teresita from Canlubang, Laguna. Hi kay Mel D from Malaysia. Hi kay Jesly or Muy Muy. Shout out kina Joey Peñas, Arvin Adasco, and William Castillo. Hi kay Jessica Sobremonte. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Lisa Takada. Shout out sa mga 4th year BSED major students ng Best Link College na sina Athena, Gav, Chris, Janina, Ariel, Jimuel, Michelle, and Vista. Good luck sa inyong lahat. Konti lang, gagraduate na kayo. Kaya niyo yan. Alright. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng comment sa ibaba. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suporta ng bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
At saka, bakit hindi ka nagpasabi na darating ka? Kumain na ba kayo? Ay, oo, kumain na ako dun sa terminal Alam niyo po, kanina. sa tagal natin hindi nagkita, naging robot na po ako. At saka, bakit hindi pa kayo... Uminom mo muna kayo Uminom po muna kayo ng tubig. Mag-uusap lang kami ng Uminom po muna kayo ng tubig. Mag-uusap lang kami ng Gaga! Ano? Pero madami kayo. Ay, teka na, wala yung script. Paano ko haharapin si Tia Flor ng Chickersin?